Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon. Itong post ng Maisog Sambayanan. Isinare lang niya ang statement ni Congressman Paulo Duterte in response sa pahayag ni General Browner. Nakakatakot po yung pahayag ni General Browner. Kaya nag-react, umalma si Congressman Duterte. O ito, on the remarks of General Romeo Browner Jr. about U.S. missiles in PH or in the Philippines reaching China. So, mauna di ay ni Ron ang atong depensa. Pabida-bida sa Bisaya ito, itagalog ko na lang mamaya. Pabida-bida sa Amerika, bisan klaro kaayo nga ang Pilipino ang mahimong sunugon pirmi sa kalagot sa laing nasod. In English. So, is this now our idea of defense? Showing off for America, even if it is clear that Filipinos will be the first to burn from other nations' retaliation? General, before you boast about missiles that can reach China, can you guarantee that you can stop the retaliation? Tama nga naman. Or, are you willing to gamble Filipino lives para lang mapakita nga suod ka sa imong mga boses? Or are you willing to gamble Filipino lives just to show how close you are to your boss, yung mga Amerikano? Ang tinuod nga pangutana, kinsa man gyud imong ginaserbisyuhan? Ang Pilipinas o ang CIA? The real question, who are you serving? The Philippines or the CIA, Central Intelligence Agency ng US? Kay kung para sa Pilipino ka, dili ka magpakahiro sa preskon onya, ang ordinaryo natong mga tao ang mahimong collateral damage. English. Because if you're truly for the Filipino, you would not play hero in a press conference and make ordinary Filipinos the collateral damage. And while we are on the topic of national security, kaskulang kita baka sa tinuod nga problema sa atong nasod, corruption sa budget, mga proyekto nga way pulos, o sa mga pangurakot nga walay kahadlok. I just wanna ask, do you know the real problem facing our country now? Corruption in budget, infra projects that are useless, and plunder of the nation's coffers without fear. Don't lecture us about defending the nation if you can even defend the people from thieves in uniform and suits. Kadtong mga general sa China nga nadakpan ng urakot, firing squad ilang ending. Chinese generals caught stealing, they end up in a firing squad. Grabe, nababasa ko itong post na ito. Ang firing squad, kaya takot mangurakot ang mga tao doon, kaya ma-firing squad man sila. Sa atin dito, special treatment pa. Gawan pa ng special na kulungan. Ang galing. Only in the Philippines, nanakawan na tayo ng bilyones o trilyones, ang gaganda pa ng mga kulungan nila. Nagmayabang pa ang DILG na ito, nakanda ng mga kulungan namin. Ano ba yan? Dinhi sa Pilipinas, promotion o press briefing pa ang premyo. Here in the Philippines, they got promotions and press briefings as reward. Pagklaro sa imong priorities, General, the Filipino people do not need someone who is trigger yung gatilyo, who is trigger happy for another country.
They need a leader who will fight for them and protect their future, not offer them as targets. Ayaw mi himuag bugo. Ito naman yung bugo sa Cebu City. Yung may kinasuhang vlogger. Don't treat us as fools. Bugo. We want peace, security, and sovereignty, not missiles with someone else's fingerprints. Ako, naalarma ako nung nabasa ko yun. Delikado naman ito. Bakit mo pa sasabihin kayang abutin ng China? Oh, kung kayo yung Chinese ambassador, Chinese general ba o Chinese official, anong reaction mo ng gano'n? Eh kung ako yung Chinese general o ano, ang amin, kaya ring abutin ng Pilipinas. O anong gusto nyo? Paliparan tayo ng missiles. Ganon. Dalawang superpower yan eh. Kung nagpaliparan sila ng missiles, sinong kawawa? Amerikano, safety sila doon. Pilipino ang kawawa. Just like Ukraine. Ngayon, pinagmamayabang ni President Trump na pag siyang manalo, may stop na ang giyera sa Ukraine. Wala rin. Diyan pa rin. Tuloy pa rin ang giyera. Kaya wala na akong believe kay Trump. Maasa ako noon na mas gumanda ang kuwan natin sa Pilipinas kung siyang magpresidente. Wala rin. Ano rin siya? Bully. Tingnan mo yung tariff natin. Kawawa tayo. 20% tariff natin. Sila 0. Tapos, dami nilang bases dito. 19 EDCA sites. Libre. Walang renta. Wow. Galing ng administrasyong ito. I'm not anti-US ha. Marami akong kamag-anak, kaibigan sa US, mga Pilipino. They are living good lives there. Kaya lang, itong foreign policy lang natin ang ano. Dapat kaibiganin natin lahat. Iyon ang nakalagay sa konstitusyon eh. Friends to all, enemy to no one. Bakit mo galitin yung China? Wala naman tayong long before na naging kaibigan na natin ng US, kaibigan na natin ng China. Sila ang ating neighbor, nakikipag-trade na tayo. So dapat, anyway, magtiis na lang tayo. Pag 2028, BP Sara ang presidente, mag-iiba yan. Kung tumatanggap ka ng pera sa mga tiwaling politiko, itinuturing kang isa ka rin sa kanila. Yan ang matalim na reaksyon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos ang panawagan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na huwag idamay ang sandatang lakas ng Pilipinas sa mga isyong politikal. Nanawagan ako sa ating mga kababayan na huwag pong idamay ang armed forces. Please shield the armed forces from the political environment. Yan po ang payag ng Chief of Staff. Sa inilabas na reaksyon ni Representative Kiko Barsaga, tinuligsa niya ang pahayag ni Browner at nagbigay ng paalala tungkol sa integridad ng mga nasa serbisyo. Ito yung actual post. If you take money from corrupt politicians, then you will be treated like corrupt politicians. Binigyang diin ng kanyang pahayag ang pananagutan ng bawat opisyal ng Estado, sibilyan man o militar, na manindigan sa tama, lalo na sa gitna ng mga aligasyon ng malawakang korupsyon na patuloy na binabantayan ng publiko. As of posting, wala pang komento o reaksyon mula kay AFP Chief General Browner hinggil sa pahayag ni Congressman Barsaga. Malala ko,
before Christmas, 2023 ba, 24, na mix up na ko sa date. Yung tumawag si Speaker Martin Romualdez sa Chief of Staff. With video ito, pinalabas ba nag-viral Very proud ang Speaker of the House. Ibalita mo sa tropa, approve na ang increase ng kanilang subsistence allowance. We will support you all throughout. This is our commitment for the good of the troops. Yun, tuwan-tuwa naman si General Browner. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Before that, yung tawag na yon, nauna 17 AFP generals, admirals yung iba, basta mga star rank. 17. Nag-courtesy call sa office of the House Speaker, Martin Romualdez pa noon. First time pong nangyari yon. Within my 34 years in the military service, hindi yun nangyari. Wala akong nabalitaan ang aming mga general magpunta sa opisina ng Speaker of the House. I don't know bakit nila ginawa yun. Ang Speaker of the House wala sa chain of command. Ibig sabihin ng chain of command, huwag mo siyang laktawan o dito ka lang sa chain of command. From the President down to the Chief of Staff, from the Chief Staff, yung mga service commanders, and then commanders pababa. Yun ang chain of command. Nasaan ang Speaker of the House? Wala siya. Oh, so, kailan nagsimula na politiko ang armed forces? Itong panahon ng administrasyong ito. Dahil sinisira nila ang chain of command. Anong pakialam ng Speaker of the House sa increase? Yun. Balitadang balitado. Pagdating ng January, wala pa yung increase. January, February, March. Saka na lang ibinigay noong April o Mayo. Napakatagal. Hanggang nagreklamo na lang mga sundalo, nasaan na yung promise na increase ng subsistence allowance? Naghanap pa ng pundo. So, I don't know, anong nangyayari sa armed forces ngayon? Nakakalungkot. Sana hindi na maulit yun. Yung makialam ang Speaker of the House. Parang siya, nag-aastang presidente. Nung kaupo pa lang ng administrasyon ito, first year pa lang ata. Saan ka nakakita ng Speaker of the House magbisita sa Pag-asa Island na mismo ang Pangulo o ang Defense Secretary by that time, hindi pa nagpunta doon, nauna na ang Speaker of the House. Anong pakialam ng Speaker of the House sa Pag-asa Island? So, yan po ang dating Speaker. Mabuti, wala na siya ngayon. Umaastang presidente. Siguro, nagpa-practice maging presidente. Ang presidente naman, wala naman siya lang ginagawa. Ganon-ganon lang. Sige na, pinsan. Sige, pinsan. Magpinsan So, yes, agree ako na dapat ang AP hindi madamay sa politika. Non-partisan ang loyalty ng AFP is Constitution, God, country, and people. Yun lang, hindi sa mga politiko. So, grabe itong Congressman Barsaga. Kung tatanggap ka ng pera mula sa mga tiwaling politiko, itinuturing ka ring tiwaling politiko.